Hintay muna kayo. Kasi yung balitang ito, isang laro sa kabila ng mundo, baka binago na nito ang buong off-season ng Lakers. At kung ikaw ay isang tunay na Lakers fan na nangarap na makita ang isang OKC player na suot ang purple at gold, pakinggan mo ito ng mabuti. Baka mas mahirap na iyon ngayon kaysa dati. Maraming linggo na tayong naghihintay. Naghihintay ng unang malaking galaw ng off-season. Marami ang nag-isip na si Giannis ang magiging pangunahing balita. Iba naman ang naghula na may sorpresang superstar ang lalabas bago pa man magsimula ang draft. Pero ang nangyari? Ang Oklahoma City Thunder ang nagwaging kampeon, sila ang unang gumalaw. At sa unang tingin, mukhang maliit lang ang trade na ginawa nila. Pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti, malaki ang epekto nito. Lalo na para sa Los Angeles Lakers. Ang ginawa ng Thunder ay simple. Isinugo nila si Aaron Wiggins sa Atlanta Hawks kapalit ng mga draft pick sa hinaharap. Walang drama, walang headline-grabbing na pangalan. Pero doon mismo nagtago ang tunay na kwento. Hindi lang ito basta roster move. Ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Oklahoma City. Ayaw nilang malagay sa tinatawag na second apron. Para sa mga hindi pamilyar, ang second apron ay isa sa pinakamahirap na pinansyal na limitasyon sa buong NBA. Kapag nalagpasan mo iyon, mabibigyan ka ng malubhang parusa pagdating sa mga kalakalan, roster flexibility, at hinaharap ng iyong koponan. Para sa isang organisasyong nagpaplanong manatiling kampeon ng maraming taon, ang manatili sa ibaba ng threshold na iyon ay napakahalaga at doon pumasok ang Lakers. Sa loob ng ilang linggo, may mga bulong na posibleng mapilitang ibenta ng OKC ang ilang kanilang rotation players. Ang mga pangalan tulad ni Lu Dort, Isaiah Joe at Isaiah Hartenstein ay laging lumalabas sa mga usapan. Ang lohika ay maliwanag, kung kailangan ng Thunder na magtipid, bakit hindi subok ang Lakers na sumiksik? Bakit hindi subuking makakuha ng proven na manlalaro sa mas mababang presyo? Mukhang magandang pagkakataon. Pero ngayon, pagkatapos ng trade na ito, ang lahat ng iyon ay mukhang mas malayo na. Dahil pinatunayan ng Oklahoma City na hindi sila desperado. Pinatunayan nila na may paraan silang malutas ang kanilang problema nang hindi kailangang ibenta ang kanilang pinakamahahalagang manlalaro. Nahanap nila ang isang koponan na handang tumanggap ng kontrata at kapalit niyon ay may natanggap silang draft compensation. Isipin mo, nakatipid sila ng pera at may nakuha pa silang asset. Kung kaya nilang ulitin iyon sa ibang manlalaro, posibleng hindi na nila kailangang hawakan si Lu Dort at yon ang nagbabago ng lahat para sa Lakers. Si Lu Dort. Para sa mga nanonood na Lakers fan, ang pangalang iyon ay may espesyal na kahulugan. Hindi siya palaging pinakasikat na manlalaro sa floor. Hindi siya laging ang pinaka-highlight reel. Pero kapag nagsimula na ang playoffs, kapag talagang mahalaga ang laro, siya ang eksaktong uri ng manlalaro na kailangan mo. Matigas, matiyaga, elite na depensa. Handang ipagtanggol ang pinakamahirap na kalaban gabi-gabi. At sa nakalipas na mga taon, naging isa siya sa pinaka-reliable na two-way wings sa buong liga. Para sa Lakers team na may hawak na sina Luka Doncic at LeBron James, ang pagdadagdag ng isang katulad ni Dort ay makakatulong sa maraming kahinaan ng roster. Isipin mo ito, isang playoff series kung saan si Dort ang nagdadala ng pinakamabigat na defensive assignment bawat gabi. Nangangahulugan iyon na si Luka at LeBron ay maaaring mag-focus sa offensive end nang hindi napakaraming energy ang nasasayang sa depensa. Iyan
ang uri ng manlalaro na maaring magbago ng isang serye. Yan ang uri ng manlalaro na hindi nabibili ng maraming pera, pero ang halaga niya ay walang katumbas. Pero ngayon, mas mahal na ang presyo niya. Bago ang trade na ito, maraming naniniwala na ang Thunder ay malapit ng mapilitan. Na sa huli, kailangan nilang magbenta. Ngayon, hindi na ganoon kaganda ang sitwasyon para sa mga nagnanais. Kapag ang isang koponan ay may mga pagpipilian, kapag hindi sila desperado, ang kanilang asking price ay tumataas. At kapag ang Thunder ang kausap mo, alam mo nang hindi sila magbebenta ng mura. Si Sam Presti, ang general manager ng Oklahoma City, ay isa sa mga pinakamapanlikhang executive sa buong NBA. Palagi siyang may plano. Palagi siyang isang hakbang na nauuna. Kung nararamdaman mo ang drama ng off-season na ito, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa Lakers fan dahil ito ay simula pa lamang at marami pang darating na mga balita na hindi mo gugustuhing mapalampas. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang pangalan, si Isaiah Joe. Hindi siya laging nakakakuha ng parehong atensyon ni Dort, pero huwag mong maliitin ang manlalarog ito. Sa nakalipas na season, si Joe ay patuloy na nagpapatunay bilang isa sa pinakamapanganib na three-point shooters sa buong liga. Maaasahan siya, consistent siya, at ang pinaka-importanting bagay, nagbibigay siya ng spacing na desperado nilang kailangan ng Lakers. Ang modernong NBA ay nakasentro sa spacing. Kapag mayroon kang mga star tulad ni Luka at LeBron na nagko-control ng offense, kailangan mo ng mga manlalarog na maaasahan mong makashoot mula sa labas. Kapag nagtanggol ang kalaban, kailangan nilang lumayo mula sa paint. Kapag nagbukas ang lane, kailangan ng mga manlalarong handang atake. Iyan ang ginagawa ni Isaiah Joe. At posible lamang na siya ay mas madaling makuha kaysa kay Dort. Ang kanyang papel sa OKC ay mahalaga, pero hindi siya gaanong central sa identity ng koponan. Kung ang paglipat niya ay nakakatulong na mapanatili ng Thunder ang ibang manlalaro nila, iyan ay maaaring maging isang attractive na option para sa Oklahoma City. Para sa Lakers, ang pagdaragdag ng isang manlalarog na consistent na nagbashoot ng mahigit 14% mula sa three-point line ay maaaring dramatikong magpabago ng kanilang offense. Sa maraming taon, ang Lakers ay naghahanap ng maaasahang shooting. At maraming beses, ang kakulangan ng spacing ay nasaktan sila sa mahahalagang sandali. Ang mga koponan ay nagsiksik sa paint, nagpuno ng driving lanes at pinilit ang mahihirap na shots. Ang mga manlalaro tulad ni Isaiah Joe ay tumutulong na malutas ang problemang iyon. Pero uli, lahat ng ito ay nakasalalay sa Oklahoma City. At ang Thunder ay nagpapatunay, laro pagkatapos ng laro at deal pagkatapos ng deal, na sila ay isa sa mga pinakamatalinong organisasyon sa buong basketball. Bawat kilos ay may dahilan. Bawat desisyon ay may layunin. At ang pinakabagong trade na ito ay pakiramdam na isa pang halimbawa ng pagiging matalino nila. Sa halip na magpanik tungkol sa pinansyal na pressure, nahanap nila ang solusyon. Nagtipid sila ng pera, nakakuha ng draft pick at napanatili ang flexibility para sa hinaharap. Iyan ang dapat ikabahala ng bawat koponan na umasa sa kahirapan ng Thunder. Para sa Lakers, ang mensahe ay malinaw. Hindi sila makakaasa na ang Oklahoma City ay magiging desperadong nagbebenta. Ang anumang pagtatangka na makuha ang talento mula sa OKC ay magiging mas komplikado, mas mahal, at mas mahirap kaysa dati.
Iyan ang nagbabago ng landscape. Iyan ang nagpapatunay na ang Lakers front office ay kailangan nilang mag-isip ng malalim tungkol sa kanilang mga prioridad ngayong off-season. Dahil ang Western Conference ay hindi naghihintay, ang Denver ay mapanganib pa rin. Ang Minnesota ay puno ng talento. Ang Houston ay patuloy na lumalaki. Ang Dallas at San Antonio ay agresibo. Ang panatilihing walang galaw ay hindi isang option. Kailangan ng Lakers ng mga upgrade. Kailangan nila ng depth. Kailangan nila ng depensa. Kailangan nila ng mga mahanlalarog na paaring tumulong kina Luka at LeBron na manalo ng kampyonato. Ang tanong ay, saan nila mahahanap ang mga manlalarog na iyon at magkano ang kanilang handa na bayaran? Ito ang pinakamahirap na bahagi ng off-season para sa anumang franchise. Ang balanse sa pagitan ng panandaliang pagpapabuti at pangmatagalang flexibility ay palaging mahirap hanapin. Ang mga championship window ay hindi bukas magpakailanman. Bawat off-season ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon. Bawat napalampas na pagkakataon ay maaaring bumalik na manghimagsik sa hinaharap. Ngunit ang magbayad ng labis para sa isang role player ay maaari ring lumikha ng malaking problema. Naranasan na ng Lakers ang kahihinatnan ng pag-sacrifice ng napakaraming future assets. Iyon ang dahilan kung bakit ang front office ay nahaharap sa napakahalaga at napakahirap na desisyon. Kailangan nilang maging agresibo ng hindi nagiging pabaya. Kailangan nilang maghanap ng mga pagkakataon nang hindi inaalay ang kanilang kinabukasan. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang trade na marami ang hindi napansin. Isang deal sa pagitan ng Oklahoma City at Atlanta na tila maliit lang sa unang tingin. Pero ang mga pinakmahalagang pagbabago sa NBA ay madalas hindi galing sa pinakamalaking headline. Madalas itago ang mga ito sa ilalim ng mga simpleng transaksyon. Madalas makita mo lamang ang tunay na epekto nito ilang linggo o buwan na ang nakalipas. Ito ay isa sa mga sandaling iyon. Ang Thunder ay nagpadala ng mensahe sa buong liga. Handa kaming manatili sa tuktok, may paraan kaming harapin ang aming mga hamon, at hindi kami magbebenta ng aming core ng mura. Para sa Lakers at sa lahat ng koponan na umasa sa pagkakataon sa OKC, iyan ang mensaheng kailangan nilang marinig. Dahil kapag ang iyong karibal ay naglalaro ng matalino, kailangan mo ring maging mas matalino. Kapag ang iyong karibal ay may plano, kailangan mong suriin ang sarili mong plano. Sa mga darating na linggo, patuloy na magiging abala ang buong NBA. Ang draft ay paparating na. Ang free agency ay paparating na. Ang mga trade rumors ay lalago ng lalago. At sa bawat sandaling iyon, ang mga Lakers fan ay matatanong ng parehong mga katanungan. Mahahanap ba nila ang kanilang mga kulang? Makakakuha ba sila ng tamang manlalaro sa tamang presyo? Makakahanap ba sila ng paraan na mapalakas ang roster nang hindi sinisira ang hinaharap? Hindi pa natin alam ang mga sagot. Pero alam natin ito. Ang off-season ay opisyal na nagsimula na. Ang unang domino ay nahulog na. At kahit hindi ito ang malaking balita na inaasahan ng lahat, maaaring ito ang unang domino na magsisimula ng chain reaction na magbabago ng landscape ng buong NBA off-season. Para sa bawat Lakers fan doon, ang mensahe ay simple, huwag palalampasin ang kahit anong balita. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamukhang maliit na deal. Minsan ang isang trade na hindi pa alam ng lahat ay nagbubukas o nagsasara
ng mga pinto na hindi mo inaasahan. At minsan, ang mga desisyon ng iyong karibal ay siya ring nagbabago ng iyong sariling landas. Patuloy na manood, patuloy na magbasa, at handa kang mabigla. Dahil ang off-season ay matagal pa. At kung ito ang simula lamang, hindi ko maiisip kung gaano ka-intense ang magiging katapusan. Kung natuwa ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at ibahagi ito sa mga kaibigan mong Lakers fan. At sabihin mo sa comments kung isa ka lang ang makukuha mo mula sa roster ng OKC para tulungan sina Luka at LeBron manalo ng kampeonato, sino iyon? At bakit? Gustong malaman ng lahat ang iyong sagot